may mga historic na lugar, ang Isabela, La Castellana. Isabela, significant po kasi dyan siya bumaba at sumuko kay isa na namang Montilla. At yan po ang naging dahilan kung bakit masasabi natin na hindi siya taong labas. Siya po ay taong loob. Talagang inikutan niya yung Negros. Bagamat wala siya sa mga sentro ng populasyon, lumulubog po siya sa populasyon eh. Hindi siya mahalatang masyado kasi napakakaraniwan ng kanyang pagkatao. So, tingnan naman natin ang kanyang mga nakasalamuha. Sa kanyang kasaysayan bilang isang leader, bilang isang karaniwang tao, meron po akong hanay ng mga kakampi niya. Nakakampi niya, syempre, ang isang nagngangalang Diyos Buhawi o Whirlwind God, na siya yung nagpaangat ng identidad niya bilang leader ng grupo. Kasi si Diyos Buhawi isang barangay, parang kabesa de barangay or inkargado na tumakas kasi hindi niya makumpleto yung koleksyon ng buwi sa mga tao, pinapasagot sa kanya yung kita. So umalis siya at nagtayo ng kanyang sariling hukbo. At ito nga ay hindi naman ganoon kahusay sapagkat kulang sila sa armas. Ang tanging matibay lang ay ang armas niya ng mga anting, habak at mga kung ano-ano pa. Namatay si Diyos Buhawi, minana ng kanyang asawa ang kanyang pamumuno, subalit napatunay hindi rin siya ganoon kahusay. Kaya nalipat kay Camartin de la Cruz. Si Camartin de la Cruz, siya yung naanggulo sa panglulusob at pambabandido. Hindi masaya si Papa Isidro di umano sa ganitong sitwasyon. Nagbuo siya ng sarili niyang grupo ng mga millenarian, no, ang tawag nyo. Pero hindi nila alam yung tawag na millenarian. Ang tawag nila sa sarili nila ay babaylanes. Kasi si Papa Isyo ay umangat sa estado ng pagiging babaylan. Napasahan siya ng anting-anting, bago di umano manamatay ay nabigyan siya ng anting-anting, at hanggang sa lumaganap ang pagiging babaylan sa lugar ng Kawayan hanggang ngayon. Nung napuntahan ko po, nag-uwi ako ng ilang souvenir. May nakilala akong mga Suruano at pinagkalooban po ako ng mga ibang items. Halimbawa po ito, hindi ko ipapakita kasi yung bato sa ilalim kasi bawal daw po ipakita. Ito po ay lana kung tawagin nila. Gawa po ito sa niyog at ito ay maiging panghamplas kung may mga sakit-sakit kayo. So isa-isang matandang lola na kagaya ko, pwede na po yan. Pampalit po pampalit sa mga katingko at kung iba pa. Meron din po silang ipinadala sa akin kasi binigyan ko sila ng mga ayudang kaloob nung nagpunta ako. Honey po ito. Ito daw po ay iinumin ko araw-araw para kung ano man yung internal issues ko ay may dasal po ito. Hindi ko po alam kung ano yung binanggit na dasal. Yan po. Tapos, meron po silang isang bote. Ang dami kong props, no? Meron po silang isang bote na ibinigay sa akin. May mga wire po ang bote na ito. Hindi ko alam kung antena yan o kung ano man. Pero ginagamit po itong wire para po makagenerate ng lakas. Hindi ko alam kung isasaksak pero basta daw po tuwing umaga ay aking hahawakan yung wire para magkaroon ako ng metaphysical na lakas. Siyempre hindi ko po naman pwedeng i-dismiss kasi yun yung paniniwala nila. At ang pinakahuli po, ito, ginagamit kong ornamento pero ito po ay kontrausog. Meron po itong tatlong elemento, daw ng hangin, lupa at karagatan. So, yan po yung paniniwala ng mga tinatawag na babaylanes doon sa Kawayan. At ang ilan ay mga Suruano. Nakakampi rin po niya si Maxilum Kilat na ginawa siyang Captain General nung dumating na yung mga Amerikano. At isa pa po na nakakampi rin niya ay si General Miguel Malvar na siya naman ay ginawang koronel. So yan po yung mga kakampi niya. At syempre doon sa kabilang side yung mga kaaway niya. Yung mga kaaway niya na mga katunggali niya dahil sa estado ng buhay, syempre si Guimora na patuloy silang inihigpitan at si Montilla at syempre yung isa pang Montilla na nagpasuko sa kanya at nandun lang.
So yan po yung mga nakasalamuha niya na merong mga, siguro kung nabubuhay sila, meron silang sasabihin tungkol kay Papa Isko. Maliban sa taong bayan, yan mga leader na kinilala. Katugali rin po niya ang dalawang heroes natin, quote-unquote, si Mabini at saka si Aguinaldo, na ang tingin sa kanyang pinakikipaglaban ay kabaliwan. Sapagkat meron siyang aspeto ng relihiyon na gusto niya mabigyan ng malayang relihiyon ang mga tao. Okay po. So, namatay si Papa Isko sa Bilibid, sa Maynila. At ito yung huling hantungan niya. Hindi po natin masabi kung anong ikinmatay kasi sorry, kung isang bilanggo, hindi po talaga binibigyan ng tuon o pansin yung kanilang mga nagiging sanhi ng kamatayan, ni walang forensic report kung bakit namatay. Pero doon po siya namatay, 1911. So magkukwenta kayo, gano'n na siya katanda nung namatay. Okay? Kung may nasalina ng anting-anting, hindi po natin alam. Subalit napakarami po ng iba't ibang apelyido na maiugnay sa kanya. Para din Sakay, merong Magsakay, Kasakay, Masakay, iba-ibang apelyido pero naiiugnay kay Macario at hindi lang nila ma-establish sapagkat, well, dahil bandidong tinuturo niya, hiya sila. O baka si Siguelas o si Magbuelas o si Mabuelas o si Magbuhulos ay mga kamag-anak din. Kasi ito pong mga sinasabi kong apelyido ay na-trace ko ng mga, di umano sabi nila, babaylan daw yung kanilang mga ninuno. Kaya sila yung mga Ceruano ngayon. Okay? Ang tawag po sa manggagamot ay Ceruano. Okay? Yan po sa Negros. At ito, magiging sa kayo, meron siyang estatwa. Sa 3 beses na pagpunta ko doon, iba-iba yung pintura niya. Every year parang pinapalitan yung pintura ng base. Nung unang punta ko, yellow. Nung sumunod, berde. Nung nagbalik ako, parang may pula, may berde. Yan po yung yung monumento ni Papa Isko sa Kawayan. Yan po, berde na ngayon. Okay? So, kung ganyan, dinadakila naman pala siya, di marahil, siya, bayani, no? Kasi merong monumento para sa kanya. At pag tinanong mo yung mga tao, kilala nyo ba yan? Incidentally, yung mga kabataan hindi po siya kilala. Basta bayani siya, basta nandiyan yung monumento niya. Pero yung pong mga kasing tatanda ko, mga ganyan, kung ano man edad ko, ay kilala po siya. Nakikilala siya na siya yung yung puno ng mga babaylan. Nung katapos-tapusan, tinawag po siyang dalaganon o dalaganan dahil siya po ay ang pinakamataas na rangko ng isang babaylan. Na-achieve niya po yan, ipinagkaloob sa kanya ni Diyos Buhawi. Okay? Ito po yung kanyang mga kasangkapan. Gumamit siya ng di mabilang na anting-anting at habak. Ang lokal po na termino ay habak. May nakita po akong habak, ipinakita sa akin ng kaibigan ko. Hindi po metal. Ito po ay parang jelly type, kulay green. Lasal yan, Sir Lars. Green po yung habak niya. Tapos meron pa rin pong ipinakitang isa sa akin, pulang damit, na may mga cross, hindi ko po naintindihan yun. Bawal pong picturean sapagkat baka daw po mawala yung visa. O sige. Yan po yung nag-iisang larawan ni Papa Isko na lagi nating iniuugnay sa kanya. So si Papa Isko na isang dalaganon, yan po yung mga titulo niya Dalaganon, tapos pasiter, koronel. Ginawa rin po siyang tinyente ni Don Juan Araneta ng La Castellana. Ginawa siyang military chief ng La Castellana para po maiwasan yung patuloy nilang pag-aaklas ng mga panahong yon, sapagkat naging bahagi po siya ng Negros Revolution noong 1898. Pero nagsimula na siya noong October 1896. So nagsimula na po siya magkaroon ng kanyang pagkilos. Ang mga pagkilos niya, kasama na po yung panununog ng mga pag-aari ng mga Espanyol at kasama na rin po yung pagpupulong na bawal hindi lang sa mga Espanyol kundi bawal na bawal sa mga asyenda kasi bawal yung pag-usapan yung mga problema nyo. Okay?
So, yan po, ito po yung kanyang yung kanyang senaryo, yung kanyang sitwasyon. Isa siyang sakada, alam niyo naman yan. Isa siyang sakada, isang magsasaka sa mga bukirin, at siya po ay bakero, yun po yung tawag dun sa kanyang pagiging tagapag-alaga ng mga kalabaw. At hindi lang po yun. Masasabi natin na manunuba din siya o magtutuba. Kasi siya po, para magkaroon ng extra income, ay sumasideline sa pagtutuba. Tapos, siyempre, seruano rin siya in a way kasi sa bundok, siya ang pinupuntahan ng kanyang mga kasamahan kung bakit naging napaka-charismatic po niya. Nanggagamot din siya. So, babaylan, at the same time, yun na nga, dalaganon po siya. So, alam niyo na yung mga katawagan, ano? Tapos, ito po yung kanyang pinakikipaglaban, kaya humiwalay siya sa grupo ng mga asyendero sapagkat ayaw po niya na sasapi kay James Smith, si General Antonio Lacson para protektahan ang kanilang syudad at ang republika. Natunugan niya yon, humiwalay siya at patuloy niya pinakipaglaban ang mga adikain ito na kung mapapansin nyo ay katulad din ng adikain ng Katipunan, Kasarinlan, Reforma sa Lupa. Ang medyo questionable lang siguro kay Mabini at kay Aguinaldo ay itong number 3 na pagbabalik sa or pagbibigay ng kalayaan sa reliyon at pagbabalik sa pananampalataya ng mga katutubo. Okay? So ito po yung kanyang metodo ng pag-aklas. Katulad din po ng mga Katipunero, gumamit sila ng armas o armadong pakikibaka at pagpatay sa mga kalaban ng bayan. Pero tulisan niya sila at ang gamit nila mga tinulisang kawayan at mga bolo lamang. Kung meron man silang nakukuhang armas, ay ito po ay armas na inagaw lang nila sa mga nakalaban nila o nakainkwentro. Ayan. Nung natapos na yung pananakop ng mga Kastila sapagkat sumama sila sa puwersa ng mga asyendero, sila yung mga ginawang sundalong kanin kasi wala naman talaga silang armas. Ang dala-dala lang nila ay tubo na pininturahan nila ng itim at kinubkob ang puwersa ni De Castro sa Bacolod. Nung dumating ang mga Amerikano, kailangan po nilang mag-set up ng PC. Noong 1901, nag-set up ng PC. Ang mga kasapi nito ay yung mga lokal ng Iloilo at lokal ng Negros at kasama na rin yung mga ibang asyendero. So sila po yung tumalo ilang beses na labanan sa sa Binalbagan at sa Kabangkalan. Ilang beses po natalo si Papa Isyo. At